Parang nag-ano kasi ako kami, nagalit kasi ako kami, pinagpektahan ko lang yung mga pure Filipinos, yung mga local players. Pinag-ano ko lang yung mga local players sa mga first quarter kasi kasi sobra na parang na-offend kasi ako sa kasi may sinabi na. So, wala naman po, nagkakaintindihan. So ikaw pala ang nagalit, Chiefy. Opo. Ikaw. Basta hindi naman tungkol sa babae. Hindi po, hindi. Hindi naman. Okay, alright. Tsaka ikaw may asawa at anak ka, diba? Anyway, Chiefy, good luck sa inyo. Pagdadasal namin ng Philippine Ascal sa inyong laban sa Kuwait. Maraming salamat and magandang umaga. Salamat po. Good morning po. Chiefy Caligdong ang left winger ng Philippine Ascals. Isang babae patay matapos mahulog mula sa isang tore sa Denmark. Nangyari pong aksidente habang nagkakasiyahan ng mga tao sa Roskilde Festival, isa sa pinakamalaking music festival sa Europa. Batay sa ulat, nahulog ang babaeng Aleman mula sa tore na may taas na mahigit 100 talampakan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Prince William nag-co-pilot sa isang rescue helicopter bilang bahagi ng training exercise sa Canada. Sa pagpapatuloy po yan ang official visit niya roon kasamang asawang si Catherine, Duchess of Cambridge. Nagpakitang gilas pa si William at ang mga kasama niyang piloto nang mag-emergency landing sila sa tubig. Ang prosesong ito na tinatawag na Waterbird Emergency Landing ay na-develop sa Canada. Todo suporta naman si Kate kay William na nanood sa training exercise. Oras na para sa unang chika. Narito na po si Luan D. Luan. Thanks, Igan. International pop singer Kylie Minogue nasa bansa na para mag-concert. Mainit siyang sinalubong ng kanyang fans sa NAIA Terminal 1 kahapon. Ngayong gabi magtatanghal ang Australian singer sa Araneta Coliseum. Bahagi ito ng kanyang World Concert Tour na Aphrodite Live 2011. Greek mythology and culture ang tema ng naturang concert. Kaya naman excited na raw na manood ang mga tagahanga ni Kylie. Samantala, nahaharap naman sa reklamong pambubugbog ang kapatid ni Robin Padilla na si Royet Padilla. Ayon sa pulisya, ang complainant ang mismong misis ni Royet. Naganap daw ang pananakit sa isang bar sa Angeles City, Pampanga. Nagtamo ng mga pasa at bukol sa katawan ang misis ni Royet. Bukod sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act na inihain ng kanyang misis, may standing warrant of arrest din pala si Royet kaugnay sa kasong frustrated homicide na isinampa laban sa kanya noong 1997. Itinanggi naman ni Royet ang mga paratang pero ang misis niya ay desidido raw na ituloy ang reklamo. Dahil closing na yung resto bar, gusto niya pang inumin yung isang bucket. Siyempre nahiya naman ako doon sa mga naghihintay. Ayun, bigla na lang siyang nagwala. Samantalang siyang sumipa nung pintuan nung salamin, kaya tinamaan yung pa ako. Magbabalik pa ako mamaya para sa iba pang chika. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luan. Lagay naman tayo ng trapiko. Ihahatid na po ni Love Anjuver. Love. Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito, mga kapuso. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng Burgos. Dito po sa may malapit sa Manila City Hall, patungo po ng Quiapo area. May kita natin na tagsaan na po ang mga sasakyan at may konting pagbigat na rin po ang nararanasan yung mga motoristang palusot going to Quiapo area. Yung mga pailalim naman po sa Lagos nila going to Taft Avenue, ganun din, medyo may konting pagbagal na rin pong nararanasan. Via GMA Traffic System, mga kapuso, EDSA Kamuning flyover ang ating makikita na nahilahod na ho ang daloy ng trapiko sa kanang bahaging lane, pati na rin po yung ilalim na bahagi niya ay apektado na rin. Dire-diretso po yung kabigatan na yan sa may EDSA Cubao. Ang kaliwang bahagi patungo ng monumento ay walang problema. Sa may EDSA Ortigas naman, may kita natin ang kaliwang bahaging lane, yung pong ibabang bahaging flyover going to Makati area
ay maayos pa naman. Yung mga paakyat naman po patungo ng Pasig area, ganun din, medyo maayos-ayos. At yung kanang bahagi naman po patungo ng EDSA Cubao, napakaluwag pa naman po sa mga oras na ito. Sa may A. Bonifacio naman, yung kanang bahagi naman ho patungo ng EDSA or patungo ng Blumentritt, nakikitaan pa rin man ho ng tuloy-tuloy na dalo yung trapiko at yung kaliwa patungo naman po ng monumento patungo ng norte ay wala naman hong problema. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. May coding tayo, mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Lava de Bears, Palman dyan and never ang fine. Balik sa higan. Salamat, Lab. At ang hirit namin mamaya, 4 na hininalang karnaper napatay sa shootout sa Caloocan. At pulis sa Ilocos Norte sugatan matapos umanong barilin ng bumbero. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Wow. Okay.